Makakausap po natin, nasa linya na po si Dr. Ana Marie Pornan, ang hepe ng CDRRMO ng Bacolod City. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Morning po. Apo. Ma'am, ano na po ang update dyan po sa Bacolod? As of now po, wala na naman pong baha dito. Na clear na po lahat except for those na heavily affected. Pero yung wala na po. Meron na lang na iwan doon sa evacuation center kasi yung nasira yung mga bahay nila. Gaano pa po kadami, ma'am, yung naiwan dyan sa evacuation centers? Mga pa po, mga 4,246 po as of 8 o'clock this morning. Pero yung iba baka uwi na this morning po. Individuals po yun? Family po. 4,246 families at 11,860 individuals. Pero yung yung 370, mga standard yun po. So baka nakauwi na sila kagabi or this morning po. Sabi po ninyo, standard sa pier po. Opo. Anong mga areas po dyan sa Bacolod yung mga pinakamatinding na apektuhan nito pong bagyo? Yung yung Barangay Banago na malapit sa pier, yung Mandalagan po na may ilog sa likod. Tapos yung sa Barangay 36, Tingkang, tsaka 39, magkalapit po sila kasi malapit din po sila sa river na nag-overflow. Ma'am, gaano po kataas yung pinakamatinding baha dyan? 6 feet po. 6 feet, lampas tao. Opo. Yes po. Ma'am, ngayon po ba may mga baha pa rin po sa ngayon? Sa ngayon po wala na po masyado. Wala na po. Pero ano po yung iniwan nitong damage o yung mga nasira dyan? Yung especially dun po sa pinakamalalim, may mga nasirang mga bahay po, pero hindi naman na-wash out. Kaya lang may mga putik po. Saka yung main road, yung Araneta Street, pina-flash po namin kagabi sa Bureau of Fire kasi nga maputik. Naputi. Tsaka yung yung malaking mall dito po kagabi, tsaka yung isang food chain na po sila nagsara po kasi nga naabot sila ng tubig. Ma'am, yung mga evacuees po natin, kumusta po yung kalagayan nila ngayon at ano po yung ibinibigay na assistance or aid ng local government sa kanila? So, nabigyan po sila ng mga food packs, saka yung napakain po sila ng hot meals kahapon, saka yung the day before, nag-preemptive evacuation po kami ng nung Monday, 6 o'clock po. Ma'am, is this the first time na magkaroon po ng ganitong katinding baha, lumampas ng 6 feet? Hindi naman. Sa dito po sa area na to, first time po na gano'n kataas. Pero yung area na yan, bumabaha rin before, kaya lang hindi gano'n kataas. Ma'am, ano pong nakita niyong kaibahan nitong bagyong Verbena compared dun sa before na naging sanhi ng ganyang katinding baha dyan sa area na yan? It's because po masyadong maraming ulan. Nasa record namin po mga 70 millimeters of rain within 4 hours po. So yun ang isa. Tapos yung sa malapit doon sa pinakamataas ng tubig na nasira po yung yung wall, ang sa gilid po ng nila. Nasira po. Ng tubig. Ma'am, siguro itatanong ng mga nanonood at nakikinig sa atin, may flood control structure po ba dyan na sana ay nagprotekta para maiwasan yung pag-overflow ng ilog? Meron naman po. Kaya lang malakas masyadong current. So this flood control na wall po, nasira po ng tubig kasi masyadong malakas ng current na time. Nakita po sa CCTV. Nakita po sa video nung po yung wall. Kaya nagkaganon po. Before kasi bumabaha rin naman yan kasi mababa yan sa sa river, sa bridge. Yung area na yon. Kaya lang nung kahapon nasira nga yung wall. Kaya doon tumaas yung tubig sa loob ng merong mga bahay. Okay. Pero ma'am, so far, meron po ba tayong naitala na missing, injured, casualties? So far po wala naman po kasi yung na nire-rescue kahapon nakita naman tsaka na-rescue rin po. Yung kahapon na nung bigay ang wall.
Pero so far po, ano po yung pinakamalaking challenge para sa inyo dyan sa Bacolod? So sa ngayon po yung ano na lang, yung mga evacuees natin kasi marami pa sila. So this time siguro mga lunchtime baka yung iba uwi na rin kasi okay naman po yung sitwasyon dito. Oo. Ano ba ang... siguro. Pero meron na po ba tayong initial estimate kung saan po yung sektor na pinakamalaking napinsala? Meron po. Opo, saan po Yung yan? malapit nga po dito, yung sabi ko nga nasira yung wall, Barangay Singkang po ang pinakamalaki as of now. Ang affected kasi dalawang river po ang nag-traverse sa kanilang barangay po. So, paano mangyayari Dalawang malaking kapag... river. Hopefully, wala nang sumunod na sama ng panahon kasi what will happen pag may biglang sumunod? Yes nga po, kasi bago lang kami na ano din ng Typhoon Tino, na marami ring nasira mga kahoy kasi wala ngang tubig that time. This time naman, tubig naman ang nag-ano sa Bacolod po. Pero meron... So, yung, Go ahead yes, po. po. Kasi yung ano po, yung Typhoon Tino, wala kaming baha. Ano lang po, pero maraming natumba na kahoy. So, as we were still clearing po yung mga kahoy, kaya lang ngayon bumaha na naman po. Pero lahat naman po ng areas dyan at roads passable na. Yes po, passable na po. Kamusta po yung kuryente, supply ng tubig, yun pong inyong signal? Sa ngayon po, okay naman po yung supply ng tubig tsaka kuryente. Kaya lang yung ibang area, because of Tino nga po, meron pong wala pang internet connection kasi marami nga natumba na poste at saka mga kahoy. Anong area po yan, ma'am? Hindi ko lang po na kasi iba-iba eh. Hindi naman siya naka-cluster sa isang lugar. Depende po sa sa kanilang ng internet na subscription nila po. Depende. Okay, so Kasi bagamat wala po silang signal dyan sa area na yan, passable naman yung roads, so meron po tayong komunikasyon dun sa mga residente doon. Ano po? Yes po. Yes po. Wala namang problema sa communication. Yun lang nga po yung internet lang. Nung iba wala pa po, hindi pa hindi pa po nabalik. Ang makikita naman po talaga natin na magkakasunod po yung sama ng panahon na naranasan po ng Visayas region as a whole. Ano po? Dun po sa magkakasunod na bagyo, kamusta na po ba yung ating pondo para sa pagtugon dito? Sa ngayon po, kasi nga mag-end na pong year. Sa ngayon po, meron pa naman kaming sa DRM fund po, tapos pero may mga tumutulong din po, no? So, especially doon sa Typhoon Tino po, yung yung mga damage houses po is was already forwarded to national po, DSWD. Pero ano po yung nakikita ninyong posibilidad ng deklarasyon ng state of calamity? Yan po ba ay kinakailangan sa ngayon? Sa ngayon po, kasi nakadeclare na rin po kami ng state of calamity before. So yung sa Typhoon Tino po. As of now po, nasa ganun po yung status namin before because of the typhoon. So because of this po, baka na rin po, ma-sustain na rin yung declaration. Dire-diretso na. Sige po, ano pa po yung kailangan ng inyong lugar? Baka po naririnig po tayo ng national government. Sa ngayon po, yun nga po, yung mga bahay na affected po, especially nung affected rin nung Bagyong Tino po, kasi baka sila rin yung damage. Kasi yung area na nasalanta ng Typhoon Tino, ganun rin. So, at nadagdagan po yung damage ng flood po. Yun po ang kailangan namin na tulong. Okay. Sige po. Paano po? Baka nadagdagan yung damage po ng mga bahay. Depende po yun sa na assessment ng DSWD or DSSD namin dito, Social Service. Ma'am Pahabol, yung doon sa mga gustong magpaabot po ng tulong sa inyo, paano po yun ipapadala sa inyo, ipapaabot? True na lang siguro po sa City Mayor's Office. Kasi doon po naka-centralize lahat ng mga communication namin po.
Alright. Alright. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Dr. Ana Maria Pornan, ang hepe ng CDRRMO ng Bacolod City. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!